Bansang Pilipinas at ng ating paligid madilim. So, andito tayo ngayon outdoor kasi nasa terrace tayo, kaya outdoor, di ba? So, kumusta na po ang sambayan ng Pilipino? Alam nyo, dun sa mga pinagtatalunan pa rin ngayon sa Senado, ngayon hindi pa rin matapos-tapos. Yung ipinahayag nitong si Senador Robin Padilla. Ako po ay convicted, ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero Ito si Senador Robin Padilla, paman talagang talamak na ang droga sa ating bansa. Nanggit din niya na siya ay nakulong at sa loob mismo ng kulungan ay mayroong mga nagluluto ng shabu. paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ng Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Kung tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po itatalunin ng mga sindikatong naghahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito, tuwing magpapalit ng administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Binanggit din niya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung siya pa yung Pangulo ng ating bansa, kitang-kita naman daw ng ating mga kababayan, ayon na din dito kay Senador Robin Padilla, na nalinis ang mga gumagamit at nagbebenta ng droga sa ating bansa. At yun ang dapat na bigyang pansin at bigyan diin ng ating mga mambabatas, lalo na sa Quad Committee na siya na isa rin sa nag-iimbestiga tungkol dito, at ganun din sa Senado. At ang sabi nga niya, nung panahon ni Pangulong Duterte, na dati ang mga tao, lalo na mga kababaihan, ay hindi basta-basta makalabas ng kalsada. At ang mga kalalakihan naman ay, di ba, makikita natin sa mga kanto-kanto, ay mayroong mga nagiinom pero nakahubad sila. Pero ngayon, makikita natin, at nakita din natin na nawala itong mga nakhubad na to. Kumbaga, yung disiplina talaga, yung kamay na bakal, ay naipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan itong mga gumagamit at nagbebenta ng droga ay nabigyang pansin ng kanyang administrasyon. Ang sabi nga nitong si Senador Robin Padilla, kung lahat ng sisi
ay isisisi sa administrasyon itong si Pangulong Rodrigo Duterte kung lahat ng mga gumampa ng kanilang tungkulin nung panahon na ipinatutupad itong pagsugpo sa droga, sila yung itinuturing na bayani natin. Itong mga tumulong para masugpo, itong mga ipinagbabawal na gamot para mawala ang mga nagkalat na mga drug addict sa ating mga kalsada. Pero nung panahon ni Duterte, nawala itong mga ito. At sabi nga ni Senador Robin Padilla, kung lahat ng sisi ay isisisi sa nagdaang administrasyon, at yung mga itinuturing nating bayani noon na tumulong sa paglutas dito para mawala ang illegal na droga, ngayon, masyado naman nilang inilugmok ang mga ito. Kung kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Bayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang hinihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat. Ayun pa dito kay Senador Robin Padilla, talaga namang gusto niya na lumabas na talaga yung katotohanan at malaman na kung sino, paano naman yung mga naging biktima ng mga illegal drugs. Yung mga na-rape, yung mga napatay. So, paano naman yung mga naging biktima nito? Bakit ang binibigyang pansin lamang ay yung sinasabing mga inosente na nadamay? Alam niyo mga kababayan natin, kung titingnan natin, di ba, sa isang lugar, mayroong proyekto ang isang opisyal ng ating pamahalaan sa pagpapagawa na lang ng kalsada. So maraming madadaanan, maraming mga bahay na madadaanan ng kalsadang yun. So ang ginagawa, di ba, binabayaran yung mga masasagasaan ng kalsada. Sabi nga sa pag-unlad ng isang lugar, hindi talagang mayroong masasaktan ng damdamin, hindi na may masasaktan yung physical, no? Dahil hanggat maaari na may ginagawa ng paraan. Pero sabi nga ay may nagsasakripisyo para lamang umunlad yung kanilang bayan. So dito, sabihin na natin na sa pagsugpo ng droga, maraming mga inosenteng nadamay. So kasama ito di ba? Kasama ito para lamang linisin ang ating bansa. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, huwag nyo nang ipatawag kung sino-sino dahil ako na lang. Dahil ako naman lahat ang aako ng responsibilidad nung nagdaang aking administrasyon. Ang sabi nga nitong si Senador Robin Padilla, noong pang bago umupo, itong si Pangulong Rodrigo Duterte, talagang talamak na ang droga sa ating bansa. Talagang kailangan na dito, mga kababayan natin, ang isang kamay na bakal. At yun ay sa pamamagitan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa dito kay Senador Robin Padilla, alam nyo ba na Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon,
yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae, hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat. Kami ng droga dito sa ating bansa na pakalat-kalat sa kalsada ay almost 76 billion. Kuruin mo yun, no? Pero, nung gamitin naman nitong si Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kamay na bakal, di ba bumaba ang krimen sa ating bansa? Bumaba ang gumagamit ng droga. 70% ang ibinaba ng krimen sa ating bansa. Hinihiling nitong si Senador Robin Padilla, kilalanin naman yung positibong dala nitong nagdaang administrasyon. Ganon na lang baliwalain ngayon yung mga nangyari noong nakaraang administrasyon na talaga naman pinalakpakan at nirespeto ng taong bayan. Ikinagalak ng taong bayan yung pagkakawala ng krimen o pagbaba ng krimen sa ating bansa. Huwag na natin sabihin pagkawala, yung pagkababa na lang ng krimen sa ating bansa. Nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga tumulong sa pagsugpo ng droga, panay ang puri natin, itinuring nating bayani ang mga ito. Pero mga kababayan natin, makalipas ang 3 taon, yung mga bayani nating itinuturing noon, ano nang nangyari ngayon? So, alam niyo mga kababayan natin, sa personal na rin nating karanasan, di ba, dati takot na takot tayong lumabas ng kalsada paggabi. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, kampante tayo, di ba? Dati, mga holdapper, laganap dyan, pero nawala. Hindi sila nung nagre-reklamo. Itong Huwad Committee na to. Sino ba itong sina Castro, si Abante, itong si Fernandez, at itong si Kimbao? Alam nyo ba yung mga pinagsasabi nyo? Tinuringan pa naman kayo ng mga honorable. Pero karapat dapat ba kayong tawagin na ganito dahil sa mga pinaggagawa nyo? Panay kayo paninira, pero wala naman kayong ginagawa. Wala kayong ginawa kundi pitpitin ang isang tao na pinapatawag nyo o ang isang personalidad. Kaya yun, di ba? Lumabas na ang katotohanan dun sa mga ipinagagawa nyo na meron kayong mga gustong ipagawa o ipahayag na kayo yung may gusto kung ano yung sasabihin ng inyong resource person. Kababayan, ang ating mga opisyal ng pamahalaan ay sinusweldohan natin. Tayong mga mamamayan ang nagsusweldo sa kanila. Pero ano ang ginagawa nila? Nakakatulong ba talaga sila sa ating mga kababayan sa sambayan ng Pilipino? Ang mga kongresista, sobra-sobra ang pera nyo. Saan nyo dinadala? Bakit hindi nyo imbestigahan ang inyong mga sarili? Noong wala pa ang dating Pangulong Duterte, 3 taong bata, nire-rape. Mga sanggol, nire-rape. Sino ang mga nangre-rape na yan? Di ba mga gumagamit ng illegal na droga? Ngayon, tingnan nyo, laganap. May ginagawa ba kayo? Wala.
Bakit? Kasi wala kayong ginawa kundi imbestigahan ang mga taong naging bayani noon na ngayon ay pinabaliwala ninyo ang mga effort ng mga yan. Inilalagay nyo sa bibig mismo ng inyong mga resource person kung ano yung kanilang mga sasabihin. At yan ay naging isang katotohanan sa pamamagitan naman nitong dating PCSO General Manager Ruhina Garma, kung saan natatandaan nyo ba mga kababayan natin, habang binabasa niya yung kanyang affidavit kuno, umiiling-iling siya. Ibig sabihin, hindi niya kagustuhan yung kanyang sinasabi, na ito'y isinubo lamang sa kanya. Anong masasabi dito ng Huwad Committee? Mga kababayan natin, kung may salot sa lipunan, yang nandyan sa Huwad Committee. Sa susunod pong muli, ako po ang inyong lingkod, si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.